And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mga kapatid, tayo ngayon ay nagkakatipon sa lugar na ito upang ating pasalamatan ang Panginoon sa kanyang mabiyayang pagbibigay sa mag-asawang Mike at Jocelyn ng kanilang anak na si Samantha Joy at Sophia May. Gayon din naman upang ihandog natin sila sa Diyos at sila'y bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu upang sa kanilang paglaki ay makilala at mapaglingkuran nila ng buong puso ang ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagtakda ng gawain ito ayon sa Exodus 13 verse 1 and 2. Ating sinusunod ng walang pag-aalinlangan at makatuwirang tuntunin ng ating Panginoon. Maging ang ating Panginoon Jesucristo ay buong puso ring inihandog ng kanyang mga mapagmahal na mga magulang sa katauhan ni Jose at ni Maria nang siya'y 8 araw pa lamang, ayon sa Lucas chapter 2 verse 21 to 23, sapagkat isang dakila at sagradong gawain ang pagtatalaga ng isang bata sa harapan ng ating Diyos. Okay, tayo po muna ay maupo. Ang mga nagtatayo nito ay walang kabuluhang nagpapagod. Malibang ang Panginoon ang magbantay sa lungsod, ang bantay ay nagpupuyat ng walang kabuluhan. Walang kabuluhan na kayo'y bumabangon ng maaga at malalim na ang gabi kung magpahinga, na kumakain ng tinapay ng mga magpapagrocery. Narito ang mga anak ay pamana ng Panginoon na siyang pinagmulan. Ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala. Pagpalain po ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita na sa loob na ilang sandali ay nais kong bigyan natin ng pansin. Mga minamahal na kapatid, napakaliwanag ko sa banal na kasulatan na binasa natin kanina lamang na ang Panginoon ang may control ng lahat ng bagay. He is the sovereign God. He controls everything. He controls the affairs of the nation, the affairs of the family. He controls every details of our life. Siya po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. At ang sabi ng verse 1, maliban ang Panginoon ang magtayo ng bahay. Ang mga tao na nagtatayo nito ay walang kabuluhang mapapagod. Maliban na ang Panginoon ang magbantay ng isang lungsod, nagpupuyat lamang ng walang kabuluhan ang mga bantay dito. Sa madaling salita ho, ang Panginoon ay napakahalagang hawakan niyang buhay natin. Kapag ang Diyos ay hiwalay ang kanyang proteksyon, pag-iingat sa ating lahat, anuman ang gawing pagsusumikap ng isang tao, mauwi lang mo ito sa wala. Kaya ho, napakahalaga ng Diyos ay katulong natin palagi. Amen? Ng Diyos ay lagi natin kasama. Kaya totoo ang sabi ng Panginoon sa John 15 verse 5, maliban na ang Panginoon, kapag tayo hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Apart from me, Jesus said, you can do nothing. John 15 verse 5. Kaya ho, maraming tao, napakagaling, napakahusay, napakatalino, pero nauwi sa wala ang kanilang pagsusumikap. Dahil ang sabi ng Panginoon, maliban na siyang tumulong sa atin, hindi tayo kailanman magtatagumpay. Puro kabiguan lamang sa ating mga pangarap ang ating makakamtan. Naalala ko yung aking isang kumpare, mga taong nasa kariton. Nainggit siya dahil minsan nakakarga sa kariton. Saka lang siya nagkaroon ng anak. Kaya sabi niya, Panginoon,
Nakakaingit naman itong mga nasa kariton. Wala silang tahanang masisilungan. Sakali lang sila natutulog, pero Lord, bakit pinagpala mo sila ng anak? Meron silang 5 anak, yung iba'y 3. Kasi alam niyo mga magulang at kapatid, ang Diyos ang nagbibigay ng bata sa bawat isa sa atin. Ang sabi ng verse 3 ng Psalms 127, sabi po rito, ang bunga ng sinapupunan ay isang gantimpala. Ang Diyos ang nagsasarado ng bahay bata at ang Diyos din na nagbubukas ng bahay bata. Kaya ang isang tao, kahit sabihin nating matanda na, kapag binuksan ng Diyos ang kanyang bahay bata, tiyak na ang Panginoon ay bibigyan sila ng regalo o gantimpala ng mga anak. Isipin nyo na lang ho, si Mike at si Jocelyn, di ba? Ang panganay nila, 2 kaagad. Diba? Kambal. Ako nga nagulat nung ako'y balitaan, nakamakailan lang ni Sister Malo. Sabi niya, alam mo ba, Pastor, yung anak nila Mike at Jocelyn ay kambal. Wow, blessing. Di ba? At ako'y natutuwa dahil ako nang nagkasal sa kanila, ako pa rin ay maghandog at magbibinyag ng anak nila. Naalala ko, merong sa somewhere in Manila, merong 65 years old, nagsasama sila ng 50 years na. Hindi ko kasal. Nagpakasal sa akin yung lola at lolo. After 1 week, nagpakasal din yung kanilang anak. And after 6 months, yung kanilang apo ho, nagpakasal din sa akin. Sabi ko, isang malaking kagalakan na mula sa lola at lolo, yung anak at apo ang nagkasal. At ako'y natutuwa rin kay Mike at kay Jocelyn dahil ako ang kanilang inatasan na maghandog ng kanilang anak sa harap ng ating Panginoon. Gusto ko lang nung bigyan din ang sinasabi rito ng verse 3. Ang mga bata, ang mga anak ay pamana ng Panginoon sa atin. Okay, regalo ng Diyos ang mga anak natin. Diba? Maraming tao na nanalangin na magkaroon ng anak. Wala silang anak, hindi pinagkakalooban. Pero marami sa atin dito, nanalangin na bigyan sila ng Panginoon ng anak at tinugon ng Diyos ang kanilang panalangin. Kaya ho mga magulang at kapatid, ang mga anak na inyong kasakasama, inaalagaan, ay mga regalo ng Diyos sa ating lahat. Pamana ng Panginoon yan. Amen. Amen. Kaya dapat nating arugain, alagaan, sapagkat ang tawag sa atin ng Diyos ay mga steward. 2 klase ng steward. Merong bad steward at merong good steward. Saan tayo sa dalawa? Of course, dapat doon tayo sa good steward. Hindi naman tayong may-ari. Okay? Tayo ho'y katiwala lamang ng Diyos sa ating mga anak. Kaya pag hindi natin napangalagaan ng maayos, hindi sila lumaki sa panuntunan ng ating Panginoon, lago tayo. Mananago tayo sa Diyos na may-ari ng ating mga anak. Kaya dapat maging good steward tayo ng ating ng Panginoon. Kaya nga hindi lang sa mga anak. Dapat tayo good steward ni Lord sa time, treasure, and talent. So we should be a good steward by the Lord in time, sa oras, sa treasure, sa kayamanan, at saka sa talent. Anumang talentong binigay sa atin ng Diyos, maging maganda ho tayong katiwala. Yung biyaya, yung kayamanang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, dapat hawakan mo ng maayos. At yung talentong ibinigay sa iyo ng Panginoon, ay dapat gamitin mo sa tama. Hindi sa anumang masamang intensyon. Kaya sa araw na ito, tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil si Mike at Jose ay binigyan ng Diyos ng gantimpala ng napakagandang mga anghel. Okay? Mga pinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Kaya ang aking masasabi, Mike at Jose, pagyamanan ninyo ang regalo ng Diyos sa inyong dalawa. At sa araw na ito, itatalaga natin sila sa Panginoon